Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Muli, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat na masugid naming taga-subaybay sa araw-araw na pagpapala. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Bong Morga ng JCSGO Church, Batasin Outreach, Taytay Rizal. Bago po tayo magpatuloy, tayo po sandaling manalangin. Ama namin sa langit, sa oras na ito, kami o Diyos muli ay nagpapakumbaba at buong pusong lumalapit sa harapan mo. Humihingi kami ng tawad sa iyo, O Diyos, anuman ang aming mga pagkukulang, anuman ang aming mga pagkakamali, lahat na kasalanang nagawa ng bawat isa sa amin, laban sa iyo, O Diyos, sa isip, sa salita at gawa. Patawarin mo po kami at linisin, hugasan ng banal mong dugo upang malinis kami sa lahat naming kasalanan. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-usapan po natin muli ang kabutihan ng Diyos sa atin. At sa oras na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang kahalagahan ng pananalangin. Sa nakaraan pong topic na akin pong ibinahagi sa inyo, pinag-usapan po natin kung bakit kailangang manalangin. Doon po, bakit kailangan manalangin? Dahil inutos ito ng Diyos. Bukod doon, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang mas maraming tao. At mas marami ang dapat makaalam ng katotohanan. Dito po sa ating topic ngayon, na pinamagatan ko ang kahalagahan ng pananalangin. Number 1, upang bumuo ng ugnayan kay Jesus. Sabi po ng Biblia, 1 chapter 14 verse 13, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. So maliwanag po na hindi po instant o magic ang pagtugon o pagsagot sa anumang kahilingan o panalangin ng isang individual na mananampalataya. Amen po ba? Meron pong proseso sa mga bagay na kailangan natin at hinihingi natin sa Diyos. Number 2, ang kahalagaan ng pananalangin upang mapatatag ang ating pananalig at hindi madaig ng tukso. Sinasabi ng Matthew chapter 26 verse 41, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Bakit po ito nasabi ng ating Panginoong Hesus? Sapagkat nung gabing bago siya hulihin para ipako sa cross, nakita niya ang kanyang mga alagad kasama si Pedro. Nakita niya na ang mga ito na habang siya'y aligaga na doon sa palapit niyang kamatayan, nakita niya ang kanyang mga alagad na puyat, antok na antok. Kaya naisatinig niya, hindi ba ninyo magagawang manalangin kasama ako kahit isang oras man lang? So sa madaling sabi po, ang ating Panginoong Hesus ay nakikiusap sa bawat isa sa atin na maging mapanalanginin sapagkat ito lamang ang paraan mo, kapatid, paraan ko, at paraan na binigay ng Diyos sa tao para magsalaysay, ilapit ang mga daing kahilingan na ating kailangan para sa Diyos. Amen po? At diliwanag na nakahanda ang Espiritu. Bakit? Ang Espiritu mismo ay pag-aari ng Diyos. Ngunit ang ating laman na kinapapalooban ng kaluluwa at Espiritu ay napakahina. Kung kaya nga bilang isang tao, ito ang kadalasan o laging pinupuntirya at inaatake ng kaaway na si Satanas dahil ito po ang pinakamahinang parte sa tatlong bahagi ng ating pagkatao. Amen po ba? Kaya importante po mga kapatid na tayo po lagi ay nananalangin. Pagod ka man o hindi, kailangan mong
manalangin bago pumikit ng iyong mata. Amen po. Number 3, upang maunawaan ang tunay na kalooban ng Diyos. Pamilyar po ang talata na ito sa Biblia. Jeremiah 29 verse 11, sabi po doon, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa iyong ikabubuti at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Ngayon pa lamang kapatid, nililiwanag na ng Diyos at pinapaalam sa iyo. Alam niya ang makakabuti para sa iyo. Kailangan mo lamang makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Hindi lang para sa ngayon, maging sa hinaharap. Pag-asa ang iniiwan ng Diyos at ginagarantiyahan sa iyo. Ang kailangan lang yung koordinasyon sa pamamagitan ng pananalangin. Amen? Pangapat, number 4, upang tumanggap ng proteksyon at kapayapaan. Muli sinabi sa Biblia, Filipos chapter 4, verse 6 hanggang 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Verse 7, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po ba? Maliwanag po dito na binibigyang diin ng Diyos na hindi po pwedeng magpatalo ang isang mananampalataya sa anumang klaseng mga problema o kabigatan na kinakaharap niya sa buhay. Binigyang diin na kailangan mong manalangin. Hindi ka lamang mananalangin, kasunod ito ng palaging pasasalamat, mabuti man o masama ang sitwasyon na iyong kinatatayuan sa mga oras na ito o sa pagkakataon na ito. Amen po ba? Upang maranasan natin yung kapayapaan ng Diyos, patuloy kanyang iingatan dahil yun po ang kanyang sinabi sa kanyang salita. Amen? At panglima, upang patatagin ang ating pananalig at maging matatag sa pagharap sa mga pagsubok. Sabi po ng Biblia, Colossus chapter 2 verse 7, manatili kayo sa akin, sabi ng Panginoon. At isalig ninyo sa Diyos ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Yung tinuro sa atin ng ating mga pastor, yung ating mga leader sa church, kailangan po natin itong pahalagahan, hakbangan at isapamuhay. Hindi dapat pinakinggan lang tapos hindi natin ginagawa. Wala pong kabuluhan yon. Dahil sinasabi po ng salita ng Diyos sa Aklat ng Santiago na ang pananampalataya, pag walang gawa, patay. So, ganun din po yan sa pananalangin. Kahit paano ka manalangin, patayo man yan, paluhod, o padapa, pag hindi mo hinahakbangan, hindi mo ginagawa yung kalooban ng Diyos, wala pong mangyayari sa pananalangin mo, kapatid. Kaya maliwanag po na ang kahalagahan ng pananalangin ay kailangan isa puso, isa buhay, at iasa na tatanggap ka ng pagpapala mula sa Diyos. Ang Diyos ay hindi sinungaling, gaganapin niya at ipagkakaloob niya anuman ang naisin mo kung iyon ay kalooban niya para sa iyo. Amen po ba? Muli, magsilbing paalala, pagpukaw sa bawat isa, lalo na yung mga nakakilala na tumanggap kay Kristo, kailangan po nating gawin sa mga huling araw na ito, paigtingin ng ating pananalangin upang hikayatin at ipakita sa iba na wala pang relasyon kay Kristo ang kahalagahan nito. Sapagkat kapatid, kailangan nating mag-double time, higit pa doon, para po abutin ang mga taong wala pang relasyon at wala pang ugnayan sa Panginoon, upang sa takdang araw ng pagbabalik ng Panginoon, sila man ay makaranas at tumanggap ng kaligtasan. Dahil ang biyaya ng kaligtasan po ay meron pong hangganan. Kapag bumalik na ang Panginoon, sarado na po ang pintuan ng kaligtasan, wala ka ng chance, kapatid. Kaya mula sa oras na ito, kung nakikinig ka at naririnig mo ang mensaheng ito, para sa iyo ito, kapatid. Bago tayo maghiwa-hiwalay, pwede po ba tayong manalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon? Sandaling oras lang po ito. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa aking puso.
pumasok at manahan mula ngayon sa puso ko at sa buong buhay ko. At ikaw na maghari mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang po manalangin. Ama, salamat sa mga taong ito na tumanggap sa iyo. Hayaan mo, O Diyos, na piliin nila ang mabuhay kasama ka at ikaw ang laging manguna sa bawat isa sa kanila. Protektahan mo, O Diyos, sa laban sa masama ang kanilang buong sambahayan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.